yung nangyari sa atin nung college tayo, that was the first time? Yes, that was the first time. What? Yes, that was the first time and wala akong idea na nasasapian na pala ako. Okay, so for context lang, as I mentioned earlier, ako yung isa sa mga unang witness ng nangyari kay Conde. Nag-shoot kami ng short film sa isang cemetery. Cemetery sa, that was in Pasig? I think, Or Taguig? Para kasing Tipas. Where is it, Tipas? Pateros, I think it's or, Taguig. Oh, Tipas, parang Taguig. So, we brought, after that, naghumina si Conde. Hindi namin alam kung ano nangyari. Kala namin nagkasakit lang siya. We brought her, nung may isang may nagsabi yata, hindi ko na maalala actually, dinala na namin si Conde sa isang simbahan sa Santa Ana Church in Taguig. Then, hindi po siya tinanggap doon because according to the priest, hindi siya authorized, right? May mga tao. May ganun pala. May authorized may na mag-perform. authorized na tao na mag-perform ng exorcism. Exorcism is the right term, right? Yes, no? yes, When po. you are, pinapalabas mo yung na-possess. So, dinala namin si Conde sa isang simbahan ulit sa Pateros. Ganun pa rin. Hindi siya tinanggap dahil hindi authorized yung pare. So, hindi ko na maalala kung bakit kami napunta after that church. Napunta kami sa isang faith healer sa Pateros. Basta kasi ang role ko kasi that time, ako yung nagbubuhat kay Conde. Sa sobrang bigat, sobrang lakas ni Conde. Hindi yun, alam nyo, hindi ako naniniwala. Hindi ganito yung size ko noon. Hindi ka pa ganyan. Super liit ko. Hindi ako naniniwala kay Satanas. Pero that day, doon ko nasabing totoo ang evil. Totoo ang ghost. Yeah, that's... Kasi, na-experience ko personally. Then after that, Cons, dinala ka namin siya sa pang faith healer. So, doon ka in-interview ng faith healer. And it's not Conde. The name of the nagpossess sa'yo is Imelda. Kaya malinaw sa akin, in-interview ka Imelda, and that person died in 1927. Then, nagsosorry siya because nag-away sila ng tatay niya. Kaya hindi talaga mawala sa akin yun. Because, kumbaga, unique experience siya sa akin, for me. And I'm sure, Cons, wala kang naalala sa... Wala. Siguro yung mga kwento na lang namin. Puro fragments na lang. Yeah. May mga moments lang ako na naaalala. Like, nung bago yung attack, ang una kong naramdaman is biglang lumamig yung paa ko. As in, ang lamig-lamig. To think na ang init noon. Ang init. Kasi tapos nasa labas tayo. mainit na hapon. Mainit sa sementeryo. Pawis na pawis And kami. ang naalala ko, parang magti 3 o'clock nung nag-shoot tayo nung time na yun. So, sabi nila, witching hour, unholy hour, ang 3 o'clock. Oh. Diba? So, yun. Lumamig yung paa ko hanggang sa biglang sumakit yung tiyan ko na hindi ko na maintindihan. Akala nga namin may sakit ka lang Akala talaga. ko din, nagulat ako, as in, paakyat talaga siya, naramdam ko na hindi ko maintindihan. And then, bigla akong nakaramdam ng sobrang lungkot na hindi ko magets saan nanggaling yung sobrang lungkot na yun. At naalala mo pa yun? Yung moment na yun, kasi may aware pa ako dun eh. Hindi ka pa, siguro naglalaban pa. Yes, parang ganun nga, naglalaban pa. Tapos hindi ko rin alam na nasa katawan ko na. So, ang naalala ko yun, bigla akong umiyak. Tapos, alam ko si Mama Rel, kung naalala si Mama Rel. Classmate namin. Yeah, yung classmate namin. Alam ko, nakaganon kasi ako sa kanya. Marel Arceo. Yes, nakaganon kasi ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, sobrang lungkot. Ang lungkot-lungkot, hindi ko alam saan nanggagaling. Tapos, yung iyak ko, hindi siya yung iyak na normal. Ano na eh. Ano yan, wailing na siya eh. Yung parang namatayan na hindi ko maintindihan. Pasigaw na yung iyak. Oo, nag-iiyakan na kami lahat. Hindi ko rin alam. Isa ako sa nagbuhat kay Conde at tagahawak sa kanya. So, gabi. I mean, doon ko talaga na, totoo pala talaga. Ako din nung una, hindi ako makapaniwala. Kasi, After first time yun eh. What happened after that? After that, Na-close or what? Hindi siya na-close. Naayos? Hindi siya na-close eh. Akala ko nga, dahil first time yun, hindi na mauulit. Naulit-ulit siya. Parang kailan ba naulit yun? Siguro after a year. Tapos ang napansin ko, may pattern
yung attack or yung possession sa What, akin. ano yung pattern? Ang pattern is tuwing Holy Week and tuwing Undas. Oh. Tuwing Holy Week and tuwing Undas. Kasi, eto So, totoo yun. Oo, may explanation din pala doon. Kasi Anong parang explanation? feast ata yun ng mga... Multo. No, nung mga taong Ng ghost, hindi evil, naniniwala or talaga? or satanist, mga ganon. Oo. So, yun yung kanilang parang pinakamalakas. Kumbaga. So, kaya ramdam na ramdam ko sila sa mga panahon na yon. Pero during the normal days naman, nung time na nakakita lang, pero hindi ako yung nalalapitan. And then, gaya ng sabi ko, I live with fear all my life. So, feeling ko dun siya nag-feed. Kasi palala ng palala yung mga nakikita ko. You live with fear all your life. Fear on Sa mga yun. sa kanila. Not fear on dying, fear on ganon, sickness. Hindi. Kasi, kaya ako takot dahil bukod sa palala ng palala yung mga itsura na nakikita ko, iba-iba talaga. And Talaga? I believe I'm hindi sorry. sila... Anong itsura? So, totoo yung mga nasa pelikula? Actually, yes. Yung Yung iba mga- naman ina-exaggerate nila, pero yes. Totoo yung itsura ng mga somehow. sungay, na demonyo. Sungay. May nakita ako once na maliit lang siya, na may buntot, na may sungay. Yung mga duwende. Duwende, wala ako nakita. Wala pa ako nakikita ng ganun. So And I think nga baka yung mga nakikita ko is more on the evil. Kasi di ba paano ko ba masasabihin? Kasi Evil. like Si Satanas. ganun. Like ganun. Yes. Kasi, di ba sabi ko sa'yo, may inofferan ako ng prayer, pero bakit puminak yung prayer So ko? yung mga napanood dati sa pelikula na babaeng white lady, si Sadako, like that, ng mga Yun naman medyo exaggerate. na yan. Pero that's, Pero ganun yung mga Ganun- itsura. ganun May yung mga mga ganun itsura akong nila. itsura. Meron din yung parang nalulusaw. Hindi, swerte nung mga hindi talaga nakakakita. may point ba na kinausap mo sila? Point like, paanong kausap na... Yung parang, bakit kayo bumabalik? O ikaw na mismo in-encounter sila? May point ba? Hindi siguro. Kasi ang napansin ko sa kanila, once na di ba nakita ko sila, alam din nila na nakikita Nakikita, ko sila. Lumalapit sila. And yung energy na gusto nilang pumasok sa akin, yun yung nafe-feel ko. Kasi nagiging out of, na ako nabablanko. Tapos, nagiging mabigat na yung katawan ko. Unang bumibigat sa akin is balikat. Tapos yun na, parang nag-i-stop na yung isip ko. Na parang feeling ko may kumokontrol na sa akin na hindi na talaga ako. Yun yung time na aware na ako na eto na yung papossess na. Yeah. Pero yung una, hindi, wala talaga. Na-realize ko lang nung yung unang attack na na-possess talaga ako. Nung parang sa katre, nakahiga ata ako sa katre. That noon. was after college na? Hindi, college yun. Yung moment lang na na-realize kung may nangyayari sa akin. Nasa katre ako, yun ate yung dinala niya ako sa faith healer, hindi ko maalala. Basta nasa katre ako na sofa. Okay. That day din. Tapos, tumingin ako kay Mama Rel. Sabi ko, Mama Rel, tulungan mo ako. Yun yung naalala ko. Kasi doon ko na na-realize na hindi na ako yun. Lumaban ka rin pala talaga. Yes. Pilit kong... May moment nga na nakita ko, ilan kayong may buhat sa akin. Hindi ko alam bakit buhat niyo ko. Ang dami namin. Hindi ko alam bakit buhat niyo Siguro ko. 6 kami. 2 kami sa kamay. 2 sa kamay doon. May sa paa 4 And pa. eto lang di ba ang tangkad mo? Oo. Ilan kayong matatangkad? That day. Sorry. You don't have to say lang. sorry. No, wala kang dapat i-apologize because it's not you. I know. We know that it's not you. No, pero talagang iyak lahat sa classroom namin. I mean, I'm just recounting our experience with that day. Iyak ako.